Alright, good afternoon. So, Friday ngayon. So, yung learnings natin, wala si Ricky, no? May pinuntahan. So, last week, mga previous week, lumindol, di ba, sa Mindanao? 6.8 yata yun, di ba? 6.8. Sa summer, 5.4 yata. No? So, since then, ang dami nagtatanong kung dito daw sa Pilipinas, yung mga building natin, gaano raw to kalakas, no? Hanggang ilang magnitude daw ang kaya nito ng building natin. So, well, ang makakasagot dyan yung Bible natin. So, hanapin natin, basahin natin, mag-Bible study tayo. Hanapin natin sa NSCP. Alright, so, tingnan natin sa laptop. Sige, puputunin ko muna itong video. Okay, so, binuksan ko na itong laptop kanina. Actually, nag-research na rin ako kahapon eh. So, binuksan ko ngayon. Ito na nakita ko, no? Nag-type ko eh. Nag-Google search ako. Tapos itong lumabas eh. Merong article, no? Sa ASEP to, meaning sa Association of Structural Engineers of the Philippines. So, sila ang nag-publish ng NSCP, ng Bible natin. Sila. Ito NSC 2010 to, hindi to 2015. So, sila ang nag-publish nito. Sila ang author nito. Itong Association of Structural Engineers of the Philippines. Okay? So, tapos merong in-interview. In-interview sila ng Rappler. Courtesy of Rappler. So, ang nakalagay dito, pagkakasabi, yung ano na lang, yung word na lang nun. So, pwede nyong basahin to, research nyo. Ito sabi, the present NSCP was written in an ultimate strength basis. This means structures following the code. The code should be able to withstand earthquakes with magnitude 8 to 9 ba to? 8 to 9 on the Richter scale. According to engineer si Sir Cesar. Engineer Cesar Palaban, National Director of Philippine Institute of Civil Engineers. So meaning sa PICE and former ASEP President. Okay, take note, ang sinabi ni Sir Palaban is Richter. Actually, German kasi ito si Mr. German na Richter scale, no? Richter. Si Mr. Richter scale, 8 to 9. So, hindi kasi Richter scale lang nakalagay sa natin sa Bible natin. Kundi MMS. Ito. Yan sa chapter, i-zoom in ko. Sa chapter 2, page 188, ang nakalagay dito sa table 208-4, seismic source types. Ito, pag type A, faults that are capable of producing large magnitude events and that have a high rate of seismic activity. Ito, magnitude 7 to 8.4. Take note of the unit, maximum moment magnitude, MMS, or moment magnitude scale. So, hindi sa Richter scale. So, sa Bible natin na NSCP 2015, hindi Richter scale ang nakalagay, kundi sa buong NSCP, ito lang ang table na nagbabanggit ng magnitude. Okay? So, dito lang, sa table na to, sa chapter 2, page 188, sa table 208-4, dito lang ang nagbabanggit ng word na magnitude, na MMS, or maximum moment magnitude, na pag type A is 7 to 8.4 MMS, hindi siya Richter scale. Alright, so i-convert na pa natin yung 8 to 9 into Richter scale. Okay? So, i-verify pa natin kung magmamatch ba to sa MMS. Anong tawag sa MMS? MMS, Moment Magnitude Scale. Alright? Ito na yung pinakabago. Dati yung Richter Scale. Kasi pagkakasabi, mas accurate ang MMS kaysa sa ML. ML, Richter Magnitude Scale. Alright, so, pag ibining mo rin, pag in-search mo rin, ito actually hindi to Google eh. Microsoft Bing to eh. Hindi to Google pala, sorry. Microsoft Bing. Pag Microsoft Bing mo, search engine mo,
i-type mo doon kung anong pinakamalakas na lindol na mag-generate dito sa Pilipinas. Ito lalabas oh. Pag Microsoft Bing mo, 8.4 magnitude. Last updated on April 26, 2019 by structural engineer Ronaldo Ison, si Engineer Ison, Chancellor of College of Fellows of the Association of Structural Engineers of the Philippines, said buildings in the country should be able to withstand an 8.4 magnitude quake if they follow the National Building Code. Baka sabihin nyo, oh, magkaiba. Sabi nung sa isa, 8.9. Ito naman, 8.4. Take note sa unit. Although hindi sinabi dito kung Richter scale ba to, pero may ko-compare natin. 8.4 no, magnitude sa Bible natin. Ano sabi sa Bible? 8, is equal or lesser than 8.4. Yan ang pinakamalakas. So meaning MMS to. Moment magnitude scale to. Alright? Tapos, i-convert natin to. Ito, i-verify natin to sinabi ni Sir, sinabi ni Sir Cesar Palaban. Okay? Sabi ni Engineer Cesar Palaban, 8 to 9 on the Richter scale. Okay. Ngayon gagamit tayo ng Bing or AI, Artificial Intelligence. So, gagamit ka ng Microsoft Bing, Artificial Intelligence nun, ipapa-convert natin ngayon. Pina-convert ko na to, yan. No? Itong kinagandahan ng AI ngayon, sila na nako-convert. Pina-convert for an earthquake with a maximum moment magnitude of 8.4, corresponding seismic moment is approximately. Using the above formula, we can estimate the Richter magnitude of this earthquake to be approximately 9.1. Take note of the approximate. So, approximate 9.1 or 9. So, hindi siya nagsasalungat, no? Hindi siya nagsasalungat sa sinabi ni Sir Palaban. Sasabi niya 8 to 9, approximate magnitude 8 to 9 on the Richter scale. And then kung i-convert natin yung 8.4, ma-convert natin yung 8.4 na sinabi sa Bible natin na maximum moment magnitude o MMS, lalabas na approximately 9.1 or 9, approximate kasi. Diba? So, yun ang kasagutan nun. Susunod lang daw tayo sa NSCP, sa Bible natin, kaya niya mag-withstand ng 8 to 9 on the Richter scale. Or, kung sa MMS naman, moment magnitude scale, kaya niya mag-withstand ng 8.4. Pero may twist yan dapat yung structural engineer, kailangan dapat seasoned din experience. Biyasa rin. Kasi meron din tawag ito seismic source type Pagka nagkamali ka na pagpili nito, pagka B, source of B, 7 lang. Pag C, less than 6.5. So, kailangan din alert din yung structural engineer. Nandito na, alam na ng mga engineer to kung paano ito gamitin. Lalo na yung mga practicing structural engineer. Alright, so yun lang muna ngayon Friday ang learnings natin Sige, thank you.